Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, President Marcos kaning umabot sa 60 pesos ang kantidad kaanda dalagan kan rerebayan kan sarong dolyar sabi kan palasyo kan Malacanang. Uri nagtugot na ipasa ana sa iyang apatnar istarang kia nartais. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, pamayukan barata sa lado nasyonal, bagong Chinese ambassador na nga pudanin dialogo o urulay sa pagpugol sa tao kan tensyon duman sa West Philippine Sea. Nagbisita na sa kulungan ni ex-senator Revilla sa Quezon City Jail and sa iyang mga kapamilya. DOJ Acting Chief Pig Nigaranda na daiya pagbali sa NBI sa gidigibong manhunt operation laban kiang Senadora Ejercito sinampaan ni na ethics complaint ninuliman kan na daisubot kaniya pag-aksyon sa reklamo. Congressman Irisi nanindugan na basura ang inot na impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Senate Blue Ribbon Chairman kinamundo ang pagkakadawit ka nagkapera niyang mga kapariyo senador sa flood control project anomalies. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalye sa tiyan pagkatapos lang nin pagirumdum. Mga tugang liwat maray na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes kinakan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, daima ako pa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-abot pa sa kantidad na 60 pesos ang kantidad kan na reribayan kan sarong dolyar. Sabi iyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magkakaigwan ni negatibong epekto iniya ninulit na siguradong paglangkaw kan utang kan nasyon nagkaigwana ninda pag-urulaya ana presidente asin mga opisyal kan Bangko Sentral kan Pilipinas BSP kung sa ina saro sa mga pinagatukar iyo ang kantidad kan na piso asin man kan na dolyar magigirumduman kan Enero 15 puminakol na sa party kan pinakalangkaw na kantidad ang rebayan kan sarong dolyar sa 59.46 pesos. Katakod ka na nasambit na nga bagay naggigibong nyanin paagi ang gobyerno tanganing marimidjuan ang padagos na pag-ulanto kan dolyar laban sa piso. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal kinumpirmar ngunyan kan na Malacanang na naresibin na ni dating Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III na paglipat kan sa iyang four-star rank ki acting PNP Chief Lieutenant General Jose Nartais Jr. Basado ki Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na personal kaning nakaulay si Torre asin nagkaigwalang ninday pagkakairintindihan sa inot na payag kani na day ini magiging optional retirement. Dagdag pa man ni Castro na aramana ni Torre na
huli kan na niresibi niya ang pagkakanomra sa iya kan na presidente na si Ferdinand Marcos Jr. bilang General Manager kan Metropolitan Manila Development Authority MMDA. Kinakaipuan na ipasa na ang ranggo kinartais sina Yumani Castro na mayo nin magiging pag-uurulay. Arog ka na hinagad ni Tory na gusto kaning magkaigwanin pag-uurulay sa pagultanan kan presidente asin National Police Commission napol ko mapadapit man sa nasambit ng issue. Sa iba pa kita nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyad sa lado nasyonal ang bagong Chinese ambassador ng apudan ni Orolay o dialogo sa pagpugol kan iriwala o ang tensyon duman sa West Philippine Sea ng apudan ni na dialogo asin na pagpupugol ang bagong Chinese ambassador sa Pilipinas na si Jing Quan asin ipinagpipirit na dapat magkaigwanin na iriwal na kung saan pinag-iiriwalan iyuan kadagatan asin na magdikta sa kabilugan na relasyon kan China asin man kan Pilipinas sa sarong urulay ipinagpayag ni Jing na obheto kaning pakusugon ang relasyon kan Pilipinas asin man kan China sa parte mismo kan day pagkakairintindihan sa pagultanan kan urulay subuot may kakayahan asin digdi talento ana duwang lado na maresolberan asin digdi panginutan na ang tensyon arog ka na nangyari duman sa parte mismo kan China asin iba pang mga pagtaraid na mga nasyones kaniya sa Asia. Ipinagpahayag na may inisyal na pagkasunduan ang diplomat kan duwang nasyon para man sa masudod na mga pag-uurulay asin naglalao mining mapaparikas ang negosasyon sa Code of Conduct sa dispute water ngunya na taon mantang ang Pilipinas iyo ang nagtutukaw na Asian Chair tinawandoon ni Jing na ana issue dapat sarong aspito lang na mas mahiwas na relasyon kabali na and urulay sa lado kan negosyo, infrastruktura asin man enerhiya. Subuot nagdadanay na pinakadakulang trading partner kan Pilipinas ang China asin bukas ini sa mas kadakol pang mga produktong Pilipino. Dagdag pa kan ambasador na kinakaipuan magpili ang Pilipinas sa pagultanan kan China asin man Estados Unidos nin hulitay ni magkakaigwanin maray na relasyon sa parihong nasyon para man sa panghaluyan na interes kan mga namamanwaan. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, mas dakol na ang nagbisita asin na iyan kadakol nang nag-aarabot kanda sudma duman sa Quezon City Jail Mel Dormitory tanganing bisitaon mada si dating Senadora Ramon Bong Anting-Anting Revilla Jr. sa ikatulong aldaw na sa iyang pagkakakulong kasumpay kan flood control scandal kabali sa mga sinasabing bisita iyuan sa iyang aguma na si Cavite 2nd District Congressman Lani Mercado asin anda sa iyang aki na si Giana may nagkapiraman na nagbisita nagdaranin pagkakana na tidugutan man kan BGMP maski ngani bawal ang pagluto sa laog kan na nasambit ng pasilidad kasambay kan bagay na ni pinagpaluwas kan DILG asin man kan PNP ang mga mugshot ni Revilla asin anong na iba pa na nakakulong kasumpay kan kaso na flood control anomalies sigun ki Interior Secretary John Beca Remulla mayong special na pagtrato o treatment kay Revilla asin na saro lang siya nga regular asin na ordinaryo na sinasabing preso sa Payatas City Jail tangani man na konsultasyon sa naman kan abogado ang pinagatutugutan sa paggamit kan mga gadget. Paliwanag pa man ni Remulla
temporaryong nasa individual cell si Revilla asin na nagkapirakan sa iyang mga kaparihong mga akusado ninulikan mandatory 7-day quarantine para man sa mga bagong laog sa nasambit ng kulungan. Pinagsugukan Sandigan Bayan ang pagkakakulong kay Revilla Agimat anting-anting sa Quezon City Jail matapos siyang kasuhan nin Ombudsman nin malversation kasumpay kan subuot 92.8 million pesos na Goose Flood Control Project duman sa Pandi, Bulacan. Kinumpirmar ni Remulla na pumasa si Revilla sa medical exam asin na digdi pinagapakusog ang seguridad sa palibot kan Quezon City Jail ninuli kan sinasabing high profile na kaso. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, igut na pinagnigaran ni Acting Justice Secretary Frederick Bida and subuot day pagbali subuot kan National Bureau of Investigation NBI sa paghahanap sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na digdi na atubang sa mga kaso may relasyon sa pagkawara kan mga parabulang. Basado kay Bida, malinaw ang sugo kan korte sa gabos na mga law enforcement agencies asin dapat magtarabangan mayo subot nin direkta gikan mismo sa Department of Justice na ipinagsasabing ibukod ang NBI sulaminti subot may arog kaning urulay sa pagultana ni NBI Director Lito Magno. Dagdag kan sekretaryo sa pahayag kaniya kanya-kanyang ginagampanan ang mga ahensya kansi ng mga papel sa operasyon asin na digdi ipinagpipirit na mayo nin opisyal kan gobyerno ana nagluluwas nin impormasyon na manungod sa nasambit ng bagay. Ginibukan opisyal ang paglilinaw kasunod yan naging mga payag ni Interior Secretary John Beca Remulla na day siya naghagad nin tabang sa lado kan NBI asin pigtawanin advice mo na siyang iwasan ini ninulikan posibleng paglik kanasambit ng impormasyon sa tao kani sinigurman kan DOJ na nagdadanay na coordinated ang mga ahensya bunga naman kan kasuguan kan korte. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagsampa nin reklamo ang sarong abogado iyan laban kay Senate Deputy Majority Leader asin Ethics Committee Chair Senador JB Ejercito. Ninulikan subuot grabing pagpapabaya sa sayang trabaho matapos subuot na dayaksyonan ang reklamo laban man kay Senador Francis Ches Escudero. Kinumpirmar ni Ejercito na naresibi niya ang reklamo ni abogado Marvina Asirun na nagsasabing maabot sa 109 días ang luminampas gikan kana isampa ang reklamo laban ki Escudero alagad mayo pasabot nin magkakarigong aksyon kabali ada pagbugtakan case number o pagduhol nin mga abiso. Paliwanag man ni Ejercito na dai pa pwedeng magsagibunin na pagdangog ang Ethics Committee ninulita dai pa ini subuot nangyayari na nakakabilog subuot sundon kan Senado ang mga patakaran asin mga due process asin digdi dadangugon ang mga kaso basado sa pagkasunod-sunod kan pagsampa kapag kumpleto na ang committee. Ang reklamo laban kay Escudero kasumpay kan 30 milyones pesos na campaign donation kan sa iyang naresibi kan 2022 gikan man sa Congress o gikan man sa kontratista na si Lawrence Lubiano. Ipinagpahayag ni Escudero na ang donasyon subuot legal asin idineklara asin kan Nobyembre 2025 na clear na kan Political Finance and Affairs Department PIPAD kan Commission on Election sinda Escudero asin Lubiano matapos subuot na maaraman na digdi magkaibang legal entity si Lubiano asin an sa iya mismong kumpanya sa irarom kan Omnibus Election Code ipinagpapangalad ang political donation gikan sa mga kontratista kan gobyerno.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nanindugan ngunyan si Caloocan City Representative Igay Irisi na basura sa naman ang inot na impeachment complaint laban man kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag kaniya, sinabi kang congressman na maluya ang laman o ang substance kan inot na reklamo asin haros mayo nin na mapahiling na magabat na mga ebidensya laban lang sa mga news script na naglalaman ni nagkapirang mga impormasyon na nagsusuporta sa mga inilatag na mga grounds. Inot ng nanindugan ang abogados na si Abogado Andre De Jesus na pinag-aadalan kaning marhay ang laman kan sa iyang reklamo kay banan ana pagkakaiguaning paghanap nin kadakol dang mga ebidensya na masuporta sa grounds for impeachment laban man kay President Ferdinand Marcos Jr. Alagad sabi ni Congressman Irisi garo sana maayo man nin padudumanan anasambit ng reklamo kung ibabase sa mga nabanggit na mga grounds asin posibleng daiman makukumbinsi ang mga congressman tanganing suportaran ang nasambit ng impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos. Dagdag pa na nasambit ng congressman garuman sa nada minadali kan kamera ang pagproseso sa nasambit ng reklamo matapos ining i-transmit tulos-tulos sa House Secretary General sa Office of the House Speaker duwang aldaw lang pagkatapos man na maisampa ang nasambit ng reklamo. Paliwanag kan na nasambit ng congressman igwapa sananin 10 aldaw ang Secretary General para pag-adalan ang complaint o halaton ang iba pang masudod na mga reklamo ninhuli ta tulos kan pagpasa kani sa Office of the House Speaker asin digdi kinakaipuan ang pag-endorso sa Justice Committee kan Kamara maikukonsidera subot ini bilang sarong initiated asin digdi mapupugulan na ang iba pang mga impeachment complaint maisampa laban sa presidente asin ini gura numan kagabat ang mga nakapalaman na mga ebidensya. Kung nagkataon subot, garuman sana na isampa lang ang complaint tanganing matauanin 1-year immunity ang presidente. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal ay kinamundo ngunya ni Senate President pro tempore Pampilo Lacson ang pagkakasangkot ka nagkapirang mga pag-iriba kaning mga senador sa multi-billion peso flood control iskandal o kickback. Sering man nanindugan ang senador na magpapadagos pa man giraray ang investigasyon sa inman subot darawon kan mga ebidensya and nasambit ng pag-iimbestigar kan komite ninhuli kaniya ang pagkakadawit ka nagkapirang mga senador importante subuot na magdanay ang integridad ang pagiging patas kan investigasyon masiguro na mayo nin pinagpuprotektaran asin pinagtatarget na mga personalidad kaipuan subot digdi matauan nin kada senador na miyembro kana komitiba na pare-parehong oras asin na bastanting panahon urog na ang mga aktibo na nakikipagpartisipar sa kada pagkakaiguanin hearing o pagdangog. Aminado ang Vaticanong senador na dakulang angat sa parte mismo kada presenting kinakatubang na sitwasyon lalo na ang mga active asin mga aktibong committee member alagad kinakaipuan subot magpadagos ang mga hearing asin sundan ang direksyon na itinutok do kan mga ebidensya. Tinawan doon kan dating Philippine National Police PNP Director kon iimbestigaran lang para man takupad o protektaran ang nagkapirang mga personalidad mas makakaraya subot na dai na magpadagos pa ang ginigibong investigasyon. Magdadanay subot na ini ang sinasabing magiging rason kana halangkaw na
Kongreso asid kagustuhan kaning makagibo nin mga prosopwisto nga lay and ed of legislation para man mapugulan na dain na liwat mangyari ang kapariyong mga iskandalo na kinakaatubangon niyan kana nagkapirang mga senador. Sa iba pang mga detalles kan mga barata, binabantayan na kan Independent Commission for Infrastructure ICI and Air asin na water assets kada kadakol na mga individual asin na ginatus na mga korupsyon ninulikan subuot pagkakasangkot ninda sa sinasabing anomalya o korupsyon sa kabilugan. Egwanin 140 mga individual ang padagos na pinag-iimbestigaran kaibada na ang 300 na mga korporasyon. Paliwanag kan ICI Technical Working Group Chairman Yusik Aboy Paraiso, daipa subuot naka-freeze ang nasambit na mga asset ninuli kan inaaram pa konsisay ang tunay na may pagrurugaring o pagsasadiri kan mga ni ang nagkapera subuot nakapangaran o itinatago sa irarom kan bistadong petroleum company na Shell. Kung matatawan nila atensyon ang tunay na may kadsadiri asin maaraman na nakaristo sa sainda ang nasambit na mga asset tulos masampaan na komisyon nin aplikasyon para sa freeze order laban sa mga initanganing dai na subot magamit asin maipabakal. Ipinahayag ni Paraiso gusto kan ICI na mapugulan ang pagkakagamit asin na pagpapabakal kan mga asset na posibleng nabakal sa pagultanan kan pundong pinagaabun gikan sa kaban kan gobyerno arog kan flood control funds tangani man na maibalik giraray sa gobyerno ang kwarta basado sa payag ni Paraiso ang pagkakapray sa bilyon-bilyong pisong kantidad kan mga pagsasadiri kan dating congressman na si Saldico kan Ako Bicol Party List asin tagaduman sa probinsya kan Albay asin iba pang mga personalidad party lang kan inisyal na subuot kapangganahan kan gobyerno asin na dagos na pagkakabawi sa mga hinabun na mga yaman asin sarong panginot na obhato na pinagbilog kan Independent Commission. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kampantingon niyan si kaluokan Congressman Igay Eresi na pwedeng pagsabayon ang duwang magkasuway na impeachment kontra sa Kamara de Representantes. Inot naman kaya nga naisampa ang mga reklamo laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mantang pinaglalauman man igwang masampa ni na complaint o reklamo laban kay BP Sara Duterte pag-abot kan bulan kan Pebrero. Sabi ni Eresi, kung pagsasabayon man kan Kamara anda dadangugon na merito kana duwang reklamo pwede lang ining gibuhon na kana nasambit na mga congressman. Bako lang subot pwedeng pagsabayon sa pariyo o sa sarong nakatalaan na oras imbis pwede man ining isagibo sa pagkasuway na aldaw alagad magkapariyong simana o bulan. Nagtutubod ngunyan si Congressman Eresi na kung gugustuhon kan liderato kan Kamara magigibo ang nasambit ng setup. Naghapot man ang nasambit ng congressman kung lalong maluya ang ekonomiya kan nasyon ninuli sa duwang posibleng magkasabay na impeachment complaint laban sa nasambit ng presidente asin vice presidente kan Pilipinas. Sabi ni Eresi, haloy nang maluya ang ekonomiya kan Pilipinas sa irarom kan presenting administrasyon ninuli kan nabungga o bulgar na iskandalong nagpapatos sa mga public infrastructure project. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal,
Pignalauman pang gigisahon sa masunod na pagdangog kan Senado si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan ninuli kan subuot sa lang grade coordinates na itinaog kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Planong unyan kan Senate Blue Ribbon Committee na magpokus sa salang coordinates sa masunod na pagdangog kan nasambit ng komitiba kung sa inda target na digdi maaraman kung na talagang tinuyo pa kan DPWH na magtaunin salang impormasyon sa presidente asin kung sisay ang nasa likod ka nasambit ng bagay. Basado kay Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, hinhuli man ta nasa Pilipinas na si Bunuan ini subuot digdi kaya kaning papaliwanagon sa nasambit ng bagay. Ninulit ta siya ang nagsiserbi pa man na sekretaryo kan ipinasa ini sa presidente tanganing magserbi na gabay sa sinasabing isinumbong sa Pangulo website. Nagpatadid banda ang Batikanong senador na day siya magduduwa-duwang patawanin contempt ang dating sekretaryo asin dagos ng ikulong kung maiwas ini asin day niya sisimbagon ang tama kan mga kaaputan kan mga senador. Ipinagpahig ni Lacson na ang mga testimonya ninda Public Works Undersecretary Arthur Bisnar asin Ricardo Bernabe Tercero na nagpapailing na igwanin malinaw na pattern kan mga salang lokasyon kan mga questionabling mga flood control project. Nagdadanay subot halangkaw ang posibilidad na tinuyo ang pagdul nin salang coordinates orog na sagkod 86% kan mga proyekto na inot na nabusisi asin na investigaran. Iyan gabus sala asin na salaman ang datos. Posible subuot ang pagkakaigwanin pagtuyo kani asin bako lang tanganing rauton ana sumbong sa presidente website kundi digdi pugulon ana posibleng pagkakatunton o pagkakakuha sa mga ini asin dagos ng pagkakaigwaman ni na investigasyon sa mga kaso na may relasyon sa mga depektibong mga proyekto. Tinawan nindoon example kana nasambit ng senador ang sarong kaso na nagagamit kan datos gikan man sa nasambit ng website bilang sarong ebidensya. Pwede man subot na questionon kanda defense panel ang kredibilidad sumbong sa Pangulo website asin itukdo ang mga sarala na mga impormasyon. Sa presente, mayo pa nin pinagtala na pitsa kuna nguarin liwat na magulong ang masunod na flood control scandal hearing mantang nakatalaan man na magbalik ang sesyon kan Kongreso sa masunod na simana. Sa iba pa niya itong detalyes ka na sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Pigpunteriya kan Department of Energy DOA ang nagkapirang mga lugar sa laog kan nasyon na posibleng patindugan kan mga sinasabing nuclear power plant sa maarabot na mga taon. Sa pagdagog kan Senate Committee on Science and Technology, pinagpahig ni DOA Director Fort Patrick Aquino na kabali sa mga angkop na mga lugar para man sa pagpapatindugan kanakaprang parte kan Bataan kay banan man ang presenting lokasyon kan Bataan Nuclear Power Plant sering man ang Labrador, Pangasinan, mga lugar sa Camarines Norte, Puerto Princesa sa Palawan asin man sa Masbate. Ang mga ini napili matapos man isagibo ang pisikal na pagkakaigwanin inspeksyon asin pag iimbestigar kanda gobyerno. Basado man sa DOA, target kan Pilipinas na magkaigwa kan commercially operation nuclear power plant pag-abot kan 2032 na may painot na 1,200 megawatts saka sa Palawad asin ini papaywason man nin 4,800
megawatts pag-abot kan na 2050. Mantang digdi pinaglatag man ang nagkapirang mga dapat na ikonsidera sa pagpapatindog kan nuclear power plant. Sabi kan DOST Philippine Nuclear Research Institute na ang pinakamarikas na paagi para man sa paglaog kan nasyon sa nuclear energy, iyo ang liwat na pagpapadalagan kan Bataan Nuclear Power Plant. Alaga dini nagdadanay na daipa naggagana ninuli man kan mga issues sa politikal. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyan sa Ladua Nacional, kinukonsidera kan Makabayan Coalition na naisampa na ang sa indang impeachment complaint na laban man kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini maski ngani daipay ni nakakaresibi mismo o nariresibi mismo ni House of Representatives Secretary General Chiloy Garafil. Ninuli man kan presenting siya yaon duman sa party mismo kan Taiwan para man magresibi nin honra o award. Ipinagpaliwanag ka nagkaperang mga complainants na sinda bagong alyansang Makabayan President Renato Reyes, asin dating bayan muna lawmaker Nery Colmenares, asin Tidi Casino na nakapalaman sa 1987 Constitution na dapat resibiyon kan Secretary General ang mga reklamo. Sinabi ni Colmenares na sarong abogado na nasunod subot ninda ana mga requirements sa pagsampa kad mga impeachment complaint. Inulit ni sinabing verified asin igwa nin endorsement. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyad sa Ladua Nacional, ipinagatalaan kan Sandigan Bayan ana bista asin investigasyon sa natatadang kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada kasumpay kan subuot pagbalyo ka naabuton sa 200 milyones pesos na pork barrel pan sa Marso 10 asin Abril 18. Edi matapos na daima araman ana trial na nakatalaan kuta na kana aldaw kana Webes nin pagkaaga o kasudba matapos magmosyon ana duwang kaparihong akusado ni Estrada na i-waive ana cross-examination sa saindang abogado kana nasambit ng senador. Bunga naman kaniya sa lay isinagibo ana cross-examination tangani man na mapag-armanda asin digdi maaramanan katutuanan kan mga salaysay kan mga testigos sa paagiman kan direct examination asin kahaputan pig tawan nin o pig tawan asin sinurugma kan anti-graft court nasambit ng motion kan mga akusado i-reschedule na nasambit ng pagdangog kan hearing sa Marso asin man bulan kan Abril. Magigirumduman pitsa 1 kan bulan kan Oktobre sinayuman kan Sandigan Bayan an motion ni Jinggoy Estrada para ibasura an sa iyang natatada pang graft case ninhuli da kan Mayo nin merito. Ana Enero 2024 na absuelto si Estrada sa kasong plunder alagad kumbik ini o sentensyado sarong bilang nin direct bribery asin na duwang bilang nin indirect bribery alagad binaliktad kan korte anasambit ng desisyon kan Agosto 2024 nin huli kan kawa randa nin ebidensya. Ang mga detalyes kan mga barata sa luwas kan nasyon asin sa kinabanin karawat pakatapos po nin pagirumdum. Mga tungunyan sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa Lado Nacional o Lado Lokal. Opisyal ng pinagbukasan ang butika ng bayan sa Banwan kan San Fernando, Camarines Sur tanganing magtaunin libre asin na accessible na mga bulong para man sa mga residentes kanda
nasambit ng Banwaan kan na San Fernando, Camarines Sur. Ang bagay na ni tarong programa kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur na pinapamayuan ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte katabang man ang lokal na gobyerno kan na Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur sa paagiman ni Mayor Biti Ana Cristina Danabara Polhentes ni tangimada na matauanin na pagkakataon na makakuanin mga bulong ana nasambit ng mga residentes kan San Fernando, Camarines Sur. Obeto kada sambit ng programa ninda Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi asin man ni Mayor Danabar sa pagpapatindog na nasambit ng butika ng bayan yu naparani asin mapagian ang mga gastuson medikal kan mga namamanwaan urog na sa mga kinakaipuan ng mga bulong, mga kinakaipuan na nadaraon tanganing makakuha kan mga libreng mga bulong dapat rehistrado sa PhilHealth, duwang photocopy kan valid ID na may tulong perma para man sa daipa rehistrado sa PhilHealth pwedeng direktang magparehistro sa butika ng bayad. Oras ka nasambit ng operasyon Lunes sa ng aldaw nin Biyernes alas 8 nin pagkaaga sagkud ng alas 5 nin pagkahapon. Pinag-iingkaminar asin na inaapudan ang gabus na mga residente sa kan San Fernando, Camarines Sur na magpasiring sa lugar asin magparehistro tanganing makinabang sa serbisyong abot na kaya makatao asin na para sa gabus na mga residentes kan San Fernando, Camarines Sur na isinusulong ninda Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin Mayor Danabar para sa butika ng bayan. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, pasadantan linya magalikib Piet Paderes Boyet Kamin. Arestado anom na individual sa kinasang anti-illegal drug bypass operation kan mga autoridad ala una ning maagahon dito sa diyan sa Zone 1 Barangay del Rosario Isalaga. Ginibo ang operasyon kan pinagsarumpar sa kan City Drug Enforcement Intelligence Unit kan Aga City Police in Triple Station 6 sa St. Padilla, Bicol na arestar si Dateli, Clark, Christian, 18 anyos, sarong estudyante, Paul, asin Steve na sarong konduktor kan bus na recover sa mga suspect ang 4 na pilasong plastic sachet na may laog kan pinagtutubulang sabu na nagkakantihan 6,800 pesos asin sarong balil na igwang mga bala. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, binisto kan National Privacy Commission ONPC ang provincial government kan probinsya nin Camarines Sur sa liderato ni Gobernador Elry Villafuerte matapos kaning makumpli ang gabus na kinakaipuan na requirements kan Republic Act 1017-3 ang pinag-aapod na Data Privacy Act of 2012 kay bahanda sa ipinagpapasunod na mga reglamentos kasumpay kanasambit ng regulasyon basado sa pinagpaliwas na Certificate of Registration kan NPC ang gobyerno probinsyal kan nga Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte ang rehistrado bilang personal information na controller asin na digdi binibistong nagsusunod sa mga reglamento asin na responsabling pagpuproseso asin pangangaipo kan personal na mga impormasyon anasambit ng sertifikasyon an epektibo sa gudnang petsa 22 kada bulan kan Enero 2027 sa irarom kan liderato ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur mas lalo pa na pinapatibay kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang pangako kaniya na pagdanay kan seguridad kan data transparency asin na mga pananagutan sa gabus na mga impormasyon na pinagkatiwala kan mga namamanwaan.
padagos na sinisiguro kan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na papakusugon ang mga lakdang tanganing masiguro na ligtas, makatarungan asin na nakapokus sa ley ang pagsasagibo kan personal na datos, lalong-lalo na sa tao kan na padagos na pag-usbong kan digital na services kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pangitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bilang parte kan pinakusog na kampanya laban man sa illegal na droga, patrayong pong isinagibo kan Libmanan Municipal Police Station sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Ace Christian Mendoza, Chief of Police kan sinambit ng Banwaan ang sarong drug bypass operation. Nangyari kasudma alas 5:55 nin pagkahapon duman sa barangay kan Mambulo Viejo sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur sa pakikipagtabangan yan kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office No. 5 PDEA Camarines Sur, Libmanan PNP nagsagibo nin sarong drug bypass operation na kung saan nadakop ang sarong 37 anyos na lalaking mayagum para uma residentes kada barangay kada Malansad Nuevo, Libmanan Camarines Sur. Nakuha sa sambit ng persona iyo ang duwang Hetzel transparent na plastic sachet asin an 100 pesos na o an 500 pesos na kantidad na iyo ang pinagbakal na sambit ng suspect ni na droga. Nakuha naabuton sa 0.5 grams kani pinagpapangalad na droga nga shabu. Asin iyan may kantidad na 3,400 pesos sa inventaryo na kumpiskar sa ebidensya. Isinagibo iyan sa atubangan ka na suspect asin opisyal ka na barangay na pagkakadakop sa suspect. Ini sarong maray na paagi asin patutuo ada inagtuturog ang mga miyembros kan PNP paglapag sa nasambit ng mga persona na involto sa illegal drugs. Nakakulong ang suspect duman sa Libmanan Municipal Police Station. Iba pang detalye kan mga barata sa lado lokal, sa linya si Darrell Banyas. Darrell, kamin. Natapos na ang Tarabasa Tutoring Program Bicol Team ang ginibo nindang program orientation digdi sa Syudad ni Naga ka nagtalikod na aldaw nag-atendir sa ginibong program orientation ang mga representante gikan sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology o ang BISCAS Siringman, ang Local Government Unit Canaga City, Department of Education Schools Divisions Office digdi sa Naga asin ang SWAD Camarines Sur na pag-araman na kabali ang Syudad ni Naga sa mga target expansion areas sa ngarig na mapararom ang kaaraman asin preparasyon kan mga katuwang na ahensya para sa implementasyon kan sinambit ng programa digdi sa Bicol na diskutir sa sinambit ng meeting ang kamauotan kan programa asin target na mga benepisyaryo sa lambang lugar, mga mayon na components, benepisyo asin ang proseso kan implementasyon ka ini. Mientras tanto nakapaggundo sirman kan kaparehas na aktibidad ang TBTP Bicol Team sa Sorsogon City kan nagtalikod man na simana ang Tarabasa Tutoring Program sa ining developmental asin man reformated educational assistance sa nagtataon nin ayuda pinansyal asin man eksperyensya sa pagtukdo sa mga nagitios na mga estudyante sa kolehiyo mantang pigtatabangan ang mga aking nadidipisilan sa pagbasa asin tiging kaminar ang mga magurang na magganap bilang educator sa laog kan sa indang mga harong. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga residentes asin motorista nagreklamo sa haloy naman na nakatambak na mabatang basura sa barangay kan Maligaya duman sa Karamuan na Camarines Sur. Nagkaperaran mga residentes asin mga motorista nagpahayag kan sa mga reklamo kasumpat kan haloy na suot na mga nakatambak asin mabata ng basura sa barangay kan Maligaya sa Karamuan, Camarines Sur. Subuot nagbubunga ni na pagkakaabala sa mga nagaagi asin na banta sa parti mismo kan salud.
kanda komunidad. Basado sa residente sa nagkapirang bulan na subuot na day na hakot ang basura sa nasambit ng lugar. Pausa tanganing ini magkuriyat na asinda di ag-alisgaw na ang mabatang parong kanasambit ng basura. Alo na kada mainit ang panahon, dagdag pa kadin nagsiserbi man ining runa nga tatagan na asin sugukanin mga langaw asin iba pang mga piste na pwedeng magbunga ng helang sa parte kan mga namamanwan. Apwera sa mga nakaistar sa nasambit ng lugar, apektado man subuot ang mga motorista na nag-aagi sa sinambit ng tinampunin uliman kan mabatang parong asin na posibilidad kan aksidente bunga naman kan kuriyat ng mga basura na minabot na ang tambak kani sa gilid kan na tinampo. Nangangapudan ngunyan ang mga residente sa gobyerno asin sa barangay asin sa lokal na gobyerno kan banwaan kan karamuan Camarines na tulos na aksyonan ang nasambit ng problema sa paagiman kan regular na paghakot kan mga basura asin pagpapasunod nin mas maray na solid waste management ng aning maiwasan ang paglala kan sinambit ng sitwasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa ladua lokal nakaresibi nin halangkaw na rating asin pag-umaw ang liderato na Philippine National Police o PNP Regional Office No. 5 matapos man makapag-record nin halangkaw na porsentay na satisfaction na sa isinagibong Disaster Awareness Preparedness Seminar na pinaggibo tulong aldaw ngunya na bulan kan Enero duman sa parte mismo kada probinsya kanda Sorsogon, Camarines Norte, nangurog na digdi sa parte mismo kanda probinsya kanda Camarines Sur. Pinagpartisiparan ang nasambit ng seminar kan mga PNP personnel, force multipliers, lokal na opisyal, barangay tanod asin man mga voluntaryo na ubhatong pakusugon ang preparasyon kan komunidad sa pagresponde sa manlain-lain ng mga emerhensya basado sa isinagibong survey kan mga participants. 76% kana subuot malinaw, madali na manudan ang mga tatratar na mga issue. 80.3% ang nagsasabing nadagdagan ang sa indang kaaraman sa disaster preparedness. 80.3% man nagsasabing digdi dakulang pakinabang ang impormasyon para sa saindang komunidad. 78% ang nag-umaw sa malinaw na pagpapaliwanag kada mga nasambit ng mga nagpapasabot kada training o ang mga lecturer. 73.2% ang nagsabing preparado sinda na magsimbaga sin magtabang sa mga kaputan kan partisipante. 73.2% nagsabi maray anda dalagan asin oras kana seminar. Mantang uminabot sa 78.7% ang mga partisipante anda nagsabi nga sa paagikan na seminar na ipailing kan liderato kan Philippine National Police ang serbisyong marikas tapat asin na namamatian patunay kan padagos na tiwala kan publiko sa kapulisan bilang katabang sa kaligtasan asin sa parte kan seguridad. Degdiya importante ang seminar nin hulitaan na Bicol Region padagos na nagaatubang sa banta kan bagyo, pagbaha, pagguho nin daga, pagputok kan bulkan asin iba pang klase nin mga kalamidad na nagbabanta sa buhay asin kabuhayan kan mga namamanwaan. Tinawanin advice kan na nasambit ng aktibidad na ini ang importansya kan pagtatarabangan kan Philippine National Police kan komunidad asin man masiguro ang kaligtasan kan kapakanan kan kada Bicolano urog na sa panahon kan emerhensya asin man kan mga inasabing mga bagyo, linog asin iba pa. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa ladua lokal. Ang suspek sa illegal na sigarilyo sa Pasakaw si paananin kaso
mal na nga sinampaana nin magkakadigong kaso ang sarong 49 anyos na lalaki matapos madakop ninda 220,000 pesos na kantidad kan illegal na sigarilyo sa sarong bypass operation duman sa banwaan kan na baaw o sa banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur na atubang ang suspect na pinagbistong si June residentes kan barangay kan Dalupaon sa pagbalga kan National Internal Revenue Code NIRC o ang pinag-aapod na Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law asin na Graphic Health Warning Law isinampa ana mga reklamo kana nagtalikod na pizza 21 kan Enero 2026 alas 3 nin na pagkahapon nadakop ang suspect kan pizza 20 kan bulan kan Enero sa paagi kan pinagsarong pwersa kan manlain-lain na mga ahensya kan gobyerno kabali dyan ang Provincial Intelligence Unit kan Pasakaw Criminal Investigation and Detection Group kan Camarines Sur Regional Special Operation Unit kan Regional Intelligence Division 5 kan PNP Bicol Bureau of Internal Revenue BIR Bicol sa nasambit ng operasyon na nakumpiskar ang manlain-lain ng mga brand kanda sigarilyo na mayo nin magkakadigong tax stamp gikan sa BIR asin mayo man ni nakapaskil na mga graphic health warning na ipinagtatalaan kan lay. Sa satuya pang mga bareta pakitangunyanda sa ladua lokal sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal o sa iba pang detalyes ngunyan kan bareta sa lado lokal ang mismong tinasabing sarong umboy na discovery sa Bicol River duman sa gain sa Camarines Sur na ilubong naman arong mamundong insidente anda agapukaw sa banwaan kan gain sa Camarines Sur matapos na makua na mayo na ninbuhay an sarong umboy naglalataw-lataw sa parte mismo kanda aluga kanda gain sa Bicol River pasado sa investigasyon kan gain sa Municipal Police Station sa panginot ni Police Captain Sheralina Samonte pinagkakarkulong bago pa sa nang ipangaki nasambit na nga umboy na makua basado sa presensya kan sinasabing illegal cord padagos pa man inaaram kana pulisya ang pagkakabistuhan kana atin man dailan kana pag-abandona sa sinambit na nga umboy sa presente inilubong na anda umboy sa paagimanda anda grupo ni Crispin o sa pangaran na itinaong Crispin gain sa Catholic Cemetery sa tabang kan lokal na gobyerno kan na gain sa asin man ni Police Captain na Samunti ini anka inot-inoti ada kulang kaso parte mismo kada banwan kan gain sa pinagkaputan na nakatukaw hepe kan gainsa dagdag pa kan pulisya bistado ang gainsa bilang sarong tuninong na komunidad kaya padago sa ansin ng kampanya tanganing magdanay ang katrangkiluhan asin na seguridad sa nasambit ng lugar nangangapudan ang pulis sa publiko na makakatabang sa pagtaunin anuman na impormasyon na makakatabang man sa saindang investigasyon tanganing digdi matauanin hustisya ang sapo kana nasambit ng umboy na basang na sanang inapun sa parte mismo kan Bicol River sa parte kada gain sa Camarines Sur. Mga tugang ngunyan bareta na kita sa luwas ka na nasyon sa satuyang bareta ngunyan sa luwas ka nasyon o internasyonal nakahanda ang gobyerno ka na Greenland o nakahanda ang gobyerno ka na Greenland na makipag-ulay
sa Estados Unidos de Amerika basado sa Greenland Prime Minister Jens Frederick Nielsen na dakul na bagay anda handa nindang pag-urulayan ni US President Donald Trump. Alagad ibang urulay naman kung ang soberinya ang nakataya. Dahil subuot maako kana mga namamanwaan kan Greenland ang pagpipirit ni Trump na angkinin ana sa indang nasyon. Magigirumduman ipinahayag ni Trump na daininda aagiyon sa anuman na puwersa ang pag-angkin kan Greenland asin igwa na subuot nin kasunduan na pigpreparar ang Estados Unidos de Amerika asin man ang Greenland. Sa satuyang barata ngunya da barata na kita mga tugang sa kinaban ni Karawat. Sa satuyang barata ngunya sa kinaban ni Karawat, yauna o minabot na sa partibismo kanda Pilipinas anda para kawat na tenis kanda nasyon kanda Pilipinas na si ini matapos man kanda sa iya mismong pag kawat dumanda sa partibismo kanda Switzerland, nakabalik na sa Pilipinas anda pinaytinis sa star na si Alex Ella matapos man da pagtabak kani man sa Australian Open. Inagapayag man kan 20 anyos na si Ella na ini ana mapartisipar sa WTA 125 Philippine Women's Open. Sinabi kani na sarong dakulang pangyayari sa tinis kan Pilipinas anasambit na nga torneo sa masunod na simana na tawan na siya nin wildcard entry kan organizer kan Philippine Women's Open asin sigurado na ang entry kani sa nasambit na nga torneo. Magpupuon na nasambit ng Karawat sa maabot na pizza 26 kan bulan kan Enero sagpud ng pizza 31 duman sa Rizal Stadium. Mga tugang yan kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department na kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba Mabalus po kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta Sigurado. Matugang marinaga ko si Junel Cuba sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga Irrigators Association gikan sa party kan na Siyudad Canaga asin 3rd District kan Camarines Sur nakipagpirma ni na kontrata sa NIA. Patuya pa nga mayukan na mga barata sa lado lokal. Tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Camarines Sur formal na pinagabisto kanda sulong kanda Data Privacy Act. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, kalidad kanda duro sa parte mismo ka na Siyudad Canaga, pwede na nga maaraman. Yan ang mga headlines kanda mga barata at mga detalyes at yan na pagkatapos po nin pagirumdum. Lado nasyonal o lado lokal, pwede nang maaraman digdi sa laog kan Siyudad Canaga ang kalidad kan duro sa paagiman kan pinaga-install
na lead wall sa Plaza Rizal na may mga datos na mahihiling sa nasambit ng lead gikan sa Air Quality Monitoring Station na yaon dyan sa Ateneo Dinaga University. Nasambit ng monitoring station matao manin mga data kada oras manungod man sa mga minasunod. Air quality, particular na ang sinasabing particulate matter 10 and 2.5, humidity, temperature, rainfall amount, asin wind speed. Ang proyektong ini pinagatulod kan Naga City Airshed Governing Board na kung saan pinagapamayuan kan na DENR EMB Regional Office number 5. Sering man kan na Enro inaadalan man na asin digdi kan City Enro na ibugtaka ang mga datos sa parte mismo kan na may naga-afa para man maskiyaon sa inpwede na mamonitor ang mga datos o record manungod man sa kalidad kan duros sa syudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pagitangunyan sa lado lokal dakulang tabang panda para sa mga paratukdo asin man mga estudyante kan Mambulo Nuevo Elementary School duman sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur ang bagong multi-purpose cover court na naipatindog sa tabang kan lokal na gobyerno kana probinsya kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte. Haloy nang problema kana iskwilahanda ang kawaranin na marhaya asin na ligtas na lugar para sa nasambit na mga aktibidad hobeto kanasambit ng urog na sa kada nagkakaigwakan na graduation na flag ceremony asin iba pang mga school programs. Dati napipiritan ang mga paratukdo asin man mga estudyante na gamiton ang lumang entablado na mayo nin bastanting bubong dahilan tangani man na mauktaba asin dagos na makansila ang mga aktibidad kapag nagbubulos an uran sa pagkakaigwa ni bagong cover court igwa nangunya nin paglaom asin maray na ligtas asin komportabling espasyo para man sa pagtitiripon asin sa sports asin iba pa na mga susulong na mga programa sa laog mismo kana eskwelahan. Naglalauman man kana nasambit ng mga estudyante asin man mga paratukdo ana makikinabang sa nasambit ng pasilidad o covered court kung di patinaman ang bilog na komunidad. Nagpasalamat ang liderato kan principal kan eskwelahan asin mga paratukdo mga magurang asin estudyante huli man kan suporta na itinataw kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur patinanda sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur asin man ni Congressman Luigi Villafuerte. Anda pag-umaw ipinaabot kanasambit na mga paratukdo mga estudyante asin kamagurangan kanasambit ng mag-amang Villafuerte inhuli man ang padagos na suporta sa lado kan edukasyon. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal babae gadan kan makaligis nin na ayam dyan sa Pakul. Buyit Paderes sa detalye. Dead on arrival sa ospital ang sarong babae kan ang motorsiklong piglulunadan kan mga magsimplang dyan sa kilometro 8 sa barangay Pakul. Ang biktima sarong 43 anyos na residente kan sitio o sa Zone 7 sa barangay Pakul. Sa report ang kasabi na angkas ang biktima sa motorsiklong pigmamanyo kan 38 daraga alas 9 ng pagkabangkiran pag-abot kanila sa sinambit ng lugar. Igwang nagbalyong ilo sa tinampo. Piglikayan ang ilo kan motorsiklo kausa para ang mga magsimplang. Ang duwang babae tulos na dinara sa ospital alagal ipinagbiklang dead on arrival ang sarili samantalang palagos pang tigbubulong ang driver kan sinambit ng motorsiklo.
Para sa BBS News, Poet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tapos na ang pagtago-tago kan sarong number 1 city level most wanted person duman sa syudad kan Iriga. Matapos na ini kan masalakab na kan mga miyembros kan PNP umadakop at rayumpong nadakop kan Iriga City Police Station ang rank number 1 city level wanted person sa syudad kan Iriga. Ang pagdakop sinagibo kan sudma parte kan Sonadhus barangay kan La Purisima Iriga City. Isinagibo ang operasyon kan grupo kan Iriga City PNP na pinamayuhan Police Lieutenant Colonel Jeric Dun Sadia, ang acting Chief of Police kan sinambit ng syudad sa paagi kan sa indang kampanya laban sa nasambit ng mga kriminal o mga akusado sa paagi kan pinagapod na Manhunt Charlie Operation. Nasambit ng akusado nadakop sa bisa kan mandamiento de arresto sa kaso nin rape by sexual assault asin man statutory rape asin pinag-issue ni Presiding Judge sa Family Court 5th Judicial Region Branch 7 kan syudad kan Iriga na kung sa ini mayo nin pigre-rekomenda na magkakadigong piyansa. Matapos ang verifikasyon sa e-warrant system na pagarman na ang nadakop na individual mayo na nin iba pa na klase nin krimen na kasangkutan. Yaon ngunyan siya sa kustodiya kan Iriga City PNP. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pangitangunyan sa lado na lado lokal. Danyo sa sektor kan agrikultura sa Bicol darakan bagyong Ada o minabuta sa sobra sa 16,000 pesos. Darrell Banya sa detalye. Sa initial na damage assessment kan Department of Agriculture din sa Bicol, sobra sa 16 million pesos ang record na danyos sa sektor kan agrikultura sa Bilog na Riyon. Ang probinsya ng Camarines Sur ang nakapag-record din pinakadakulang danyos sa Paroy. Nasa 2.1 million pesos ang danyos, kaibahan na ang 1.1 million pesos na danyos sa high value crop. Sa Kabilugan, maabot sa 448 parauman apektado, nasa 500 hektaryas na kaumahan, 422 digdi and partially damaged, mantang 72 hektaryas ang totally damaged. Sigaaditan kan ahensya na madadagdagan pa ang numerong ini, urog na ta nagpapadagos paan sa indang monitoring asin man na validation. Inasigurar kan DA Bicol na igwang preparadong ipapanaong ayuda ang ahensya, arog kan banhi min paroy asin mais, pati naman mga pisog kan gulayon, asin mga ekipahe para sa pag-uma. Nakaredy naman ang National Food Authority para sa pagtaunin assistance sa mga lokal na gobyerno kung arog kaining nagkakaigwaning kalamidad, mantang ang mga parauma man natatabangan sa pahikan MAU para man makapag-apply kung igwasin dang insurance sa pananom. Igsabihan kan DA ang mga parauma na naapektaran kan bagyong Ada na magpasiring tulos sa indang kanya-kanyang agriculture office para man mag-file kan sa indang indemnity claims sa Philippine Crop Insurance Corporation. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinanginutan ni Municipal Mayor Bikbik Solano ang pagtao in mga jitmatik na pripo at inmanda mga iniduro sa mga benepisyaryo kaniya sa manlain-lain na barangay duman sa Banwan kan Pilik Camarines Sur. Ibaan ang mga technical staff tanganing tulos ang maikabit ang mga gripo asin man mga iniduro asigurong magagamit tulos-tulos ang nasambit na mga kagamitan at tunay ini kanda sarong pagmamalasakit ang liderato Aribika Solano kanda Pilik Camarines Sur magkaigwa in kalinigan asin man pag-aataman sa parte mismo kan salud ang mga namamanwaan agkaigwa in maray na pamumuhay sa kada mga tagaduman sa Banwan kan Pilik Camarines Sur.
serbisyong ako lang subuot itinatao kundi sinisiguro at tunay napapakinabangan kan mga residentes kan banwaan kan Pili Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakulang maitatabang kana San Fernando Pamplona Bypass Road sa mga parauma asin mga residentes sa laog mismo kada probinsya kan Camarines Sur, partikular na sa sektor kan agrikultura na haluy nang naatubang sa parte mismo kana kapagtiusan bunga naman kanda subuot bakong maraya na mga tinampo antis pa kan pagkakaigwakan na konkretong agihan o tinampo nadidipisilan ana mga parauma gikan sa parte kan na Banwan kan San Fernando asin na Pamplona maiwas tulos asin na maidara maibiyahi ansa da mga produktong mga agrikultura urog na ansa na mga paroy asin iba pa asin na kadaklan na nauuktaba ang pagbiyahi na nagre-resulta sa pagkakaraot kan sa indang mga ani asin na naglalangkaw ang mga gastuson sa lado kan transportasyon lalong-lalo na sa kada panahon kan tag-uran ulit malaboy asin malnas ang dalan. Ipinagpahayag ka nagkapirang mga residentes na dati limitado ang pagdadarakan na mga ani sa parte mismo kan merkado kapag maraot ang panahon na nagresulta kan pagkakalugi asin na dagdag na gastos kan mga parauma. Alagad ngunyan sigun sa mga residentes naging magayon na ang dalagan kan transportasyon naging umaging ana pagbiyahe kan sa indang mga produkto madali na ini tulos-tulos na nakakaabot sa parte kan merkado publiko. Iyan ninhuli kan pinagibong tinampo o bypass road ni Governor Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur kaya maray na ang tinampo sa nasambit ng lugar madali na nindang naipapabakal sa merkado ang sindang mga produkto. Mas marikas na ang pagdarakan sa indang mga ani asin nababawasan naman ang sindang mga gastos sa transportasyon. Mas ligtas na ang paglaog asin pagpuli kan mga trabador asin kan mga estudyante dakula talagang tabang para sa sainda ang pinagibong tinampo ni Gobernador Elry Villafuerte ninhulita digdi marikas na nakakaabot ang tabang ninda o ang tabang sa inda urog na pag-igwanin mga emerhensya sa irarom kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte padagos ang konstruksyon asin pagpapaiwas kan San Fernando Pamplona Diversion Road asin iba pang mga road network sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ang proyekto oras na matapos magsiserbing alternatibong ruta asin digdi kakaigwanin pagsumpay sa Maharlika Highway sa Banwaan kan Gain sa Camarines Sur tangani man na mabawasan ang traffic asin mas lalong maparikas ang pagbiyahe kan mga motorista, mga parauma asin residente sa lugar. Apwera ka nasambit ng bypass road padagos na ipapasunod ang manlain-lain ng mga road network, mga proyekto ka na probinsya nin Camarines Sur bilang parte na pagpapakusog road development program lado kan na liderato kada probinsya kan Camarines Sur sa paagi ni Governor Elry Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte pati naman ni Congressman Migs Villafuerte. Obhato ka na sambit na mga proyektong ini mas pang mapakaray ang transportasyon mapakusog ang mobility in anda aktivismo anda negosyo sharing man ang kagabsan na pag-asenso sa laog mismo kada probinsya nin Camarines Sur.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalye kan mga barata sa lado lokal, maghapon man na pinag-inspeksyon mga opisyal kana siyudad Canaga ang Barangay Concepcion Pequeña asin Barangay Triangulo. Isinagibo iyan kan lokal na opisyal kana siyudad Canaga kay bahan and opisina kana City Engineers Office sa Enro SWMO asin man iba pang mga opisyal kana siyudad Canaga o beto kada sambit ng pagkakaigwanin pag-i-inspeksyon iyo tanganing personal na mahiling ang tunay na kamugtakan sa sinambit ng lugar makataunin na solusyon sa grabe ng pagkakaigwanin baha sa kada nagbabagunas ang makusog na uran sa laog ka na siyudad ka na Naga. Digdi ang barangay kan Concepcion na Pequeña at sinman na barangay ka na Triangulo yung mismo ang inot na pinagadumanan kaibanan si Kapitan na Francis Mendoza ang Concepcion Pequeña Naga City, Kapitan na Monix Arevalo kan barangay kan na Triangulo na nagtao sa mga Swiss-tune na ngani man na adigdi maibitaran ang padagos na pagkakaigwaning grabing baha sa saindang barangay. Banan man ang principal si Apulio Sibilio kana Julian Militon Elementary School permina sa nang nagsasapo nin baha sa kada makusuga ang pagbagunas kan uran kung sa iniyan sa panahon paman kay ito dating alkalde as congressman kana 3rd District kan Camarines Sur Nelson Ligacion dai natawanin solusyon ang grabing baha dyan sa Julian Militon Elementary School. Sa iba nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa mga barata pagitangunyan sa lado lokal nagtaon ni na work immersion program ang Camarines Sur animation sa mga estudyante sa Camarines Sur na gustong asaon ana sa indang pagkaaram mapadapit man sa animation asin graphic arts o bato kanasambit ng programa ay handa na mga jóvenes para man sa oportunidad kan na creative industry pasilidad kan Camarines Sur animation igdi nagkaigwa ni na training ana mga estudyante at tracing figure drawing basic work cycles asin ba na paggibo ka na 2D animation na gamit ang makabagong ICT tools arog ka na computers asin na light pads sigun ki Alin Joyce Cornelio Jan Rhea Sia asin Jan Dave Navales mga senior high school student gikan duman sa party kan na siyudad kan na Iriga asin man sa Banwan kanu Campo Camarines Sur dakulang tabang ang sinasabing hands-on training asin libreng paggamit kan mga kagamitan sa pagpapasenso kan sa indang kakayahan bilang mga future animators. Afera sa work immersion nag-alok nag-alukman ana probinsya kan Camarines Sur sa paagi kan Camarines Sur animation nin libreng animation training bilang parte kan na proyekto kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagian ni Gobernador Elry Villafuerte na iyo ang nagtutulod kana animation na project sa parte mismo kana gobyerno probinsyal kana Camarines Sur o sa enterong Camarines Sur pinaglalauman na mabukas sa masunod na batch kan training sa pitsa 30 kan bulan kan Marso 2026 para man sa mga interesado pa na makanood pag-abot sa animation program. Iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunya sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata mangkitangunya sa lado lokal.
anom na mga persona na nagkatarakop sa pinagibong drug bypass operation kan mga miyembros ka na autoridad o PNP alauna 3 na pagkapon ka na sudma dyan sa barangay kan Rosario sinagiboan operasyon kan na grupo ka na PNP digdi sa laog kan Naga asinman ka na PDEA adakop at na mga suspek na sinda TD 51 anyos, Clark 26, Chris 24, asin Christian 18 sarong estudyante gabos mga residentes kan Barangay del Rosario sa laog kan na syudad kan na Naga. Kabaliman sa mga nadakop iyo si Steve 26 anyos, konduktor asin sarupaman 31 anyos na si Paul taon naka-star sa party kan na Karoy-Ruyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Na-recover sa nasambit ng mga suspek iyo at apat na transparent plastic sachet na may laog nin shabu na kantidad 6,800 pesos. Ering mad ako anan mad in duwang 9mm ammunition o bala na nasambit ng mga suspetsado. Taon na iningunyan sa kustodiya ang Naga City PNP Station number 6 ang nasambit ng anom na mga suspetsado. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa po pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya, patin, bindisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado.